yani tema nga gihatag nila nasa Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Okay. So ato hinumduman na ang pagluwas sa Dios kanato naa gina siya nakalangkob nga rason. Kinsay mo tuong nga igsoon? We are saved for a reason. And you are so glad that out of the thousands of people dinhi sa Oroquieta City, blessed kaayo ka nga ikaw ang usa sa napilian nga giluwas sa Ginoo. Usa ka sa nakaila o naay relasyon sa Dios. Kaya dili baya tanang tao karon sa kalibutan nakaila o nangalagad sa Ginoo. Are you there? Naminaw mo yung people? Okay. Paminaw yun. Kaya iniwa na ba ni? Dili maayo na magtabi. Okay? So we are saved to be sent. Anak na siya. Mauna nga you are so blessed that as young as you are, nakailan na gid ka sa Ginoo. One of my mentors before, 2005, siya nakaingon nga nung naabot ko Baguio City kay Muspila o School of Mission. Then namatay na siya in taon, 50 ka or 60 namatay na siya. Niulit na siya sa Ginoo. Kabalo ba mo na-convert siya sa edad na 50. Guwang-guwang na yun, no? Then, usa siya kay US Navy. Pagka-encounter niya sa Ginoo, matod pa niya, gibiyaan dahil niya ang pagka-US Navy. Imagine, dako kay swido ng US Navy ba yan? So, gibiyaan niya yung pagka-US Navy, ni-adto siya sa mission school, bisag yung edad, dako-dako na, 40 na mga takapin siya. Dili dito siya 50, mga 40 plus nga na-encounter niya si Jesus. So, iya dahil yung gihurugan niyang panahon, no, sa pagwaling, ang Amerika, ang Hong Kong, ang Europe, mura na niya merkado, tabok-tabukon ra niya, mag-mission na siya. Kabalo ba mo yung people, unsay testimony niya, if only daw na-encounter niya ang Ginoo sa masayo pa nga edad, daghan unta daw siya nahimo nga para sa Dios. Nasabtan ninyo mga batanon? Mo nang sa imong edad karon, pinaedad nyo, branding ang uban ninyo, 17 pababa, di ba? Mga bata, pamagin mo mga dakway, mo nang you are so blessed na sa imong edad, nakailan na ka sa Ginoo. Dahil do not just sit down there, eh, huna-huna, kiluwas na ka, niya wala na kay responsibilidad. You are very wrong. Right? Kahit pag giluwas ka, naagid na siya hinungdan. Muna mangutana kita ka sa mga tao karon, yan giluwas ka sa Ginoo. Di ba ako pa ninyo sila, giluwas ko sa Ginoo kay gusto ang Dios nga malangit ko. Check. Di ba? Giluwas ko sa Ginoo kay gihigugma ko sa Ginoo. Check. Giluwas ko sa Ginoo kay gusto ang Dios nga makabaton ko eternal life. Check. Di ba? Tanan mag-isakto. But the real thing is, paminaw mo duro, na ay gusto ang Dios nga i-accomplish sa imong kinabuhi after naluwas ka. Nakita ninyo? Hi. Si Maurice Cirulo, nakailangan siguro mo, a very known evangelist na namatay na po, diba, at the age of 70, kay pneumonia, na ay usa ka nasod, iyang na ato ka evangelist na to siya, diba, mag-ato-ato siya sa lain nasod, magwali siya, ang mga milagro yung ipakita dito, digamit siya maayos, you know. There is one time na country nga iyang na-ato yung mga batanon, nakalimot ko kung sa itong nasod, na ay batanon dito yung giduol. So wala pa nag-start ang crusade ba? Na nagpalit siya o kanang sana, kan nga coke ba to? Dahil na ay escape niya yung people, iyang ipangutana, giduol niya, ginan niya. Hello boy! Sabi saya ba, kaila ba ka ni Jesus? Ingon man ang batanon mo. What is that? Is that some kind of an ice cold drink? Imagine. Is that some kind of an ice cold drink? Sa kadaghang gawali sa social media karon na napagilitaw ang kailagkinsa ng Jesus. So dito naguba ang iyang kasing-kasing nga dito ba niya nasayda nga doon na pagidain mga tao nga wala makaila sa Ginoo, mga tao nga wala yun relasyon sa Diyos. Naminaw tanan mga batanon o mga nanay o mga tatay na niya karon? Hello, hello, hello? Yes, there is a real thing. Hello? Na ay gustong i-accomplish ang Diyos sa ilong kinabuhi o sa atong kinabuhi. Nganong ikaw ang iyang diluwas. Nganong sa imong pamilya
Inyo siya, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. So what is this purpose? So ina mo niya itong tukion karon. So unsay purpose nga giluwas ka sa Ginoo? Basi ay mo huna-huna nga maglingkod ra ka diha, maminaw ka kada Domingo, muuli kasi mo balay o balay na hitabo. Nabi mga inanang Kristohanon. Tanawa ko nimong tapat, doer or church goer. Lingi apa? Doer or church goer? Di ba kayo masig nangaraan na lang kasi sinigma ba? Huwag kagihin mo. Naana o, di pang lumutan na magaling ng uban. Kada ba nanikuwang na lang? Na masuko na lang mapikil. Ang sana, kung pag mapikil ang istorya na nasuko na. Ayaw ko ba tuloy-tuloy kayo nanikuwang na kuha ng simbahan na. Ikaw mag-ubag ka. Di ba nabik na yung nana dire? Kalayasa. Joke. Thank you, Jesus. So, dili lang katik manimbahay, dili lang katik-katik ng mga fellowship, dili lang ta-active sa simbahan, pero ato yung i-fulfill ang katuyuan sa Dios. And the first purpose, mga batanon o mga nanay, mga tatay nga niya karon sa Dios nga giluwas ka, mga mababasa sa Philippians chapter 2, verses 12 to 13. The first purpose is to become what? To become more like Him. That is the first purpose. Nga nung giluwas ka sa Diyos, aron mahisama kita sa Ginoo. Mahisama. Di ba kanang giingon niya diyan nga part? Di ba, work out your own salvation with fear and trembling. So it means to say, na pagdawat din mo sa Ginoo nga personali mong manluluwas, wala lang ka nabalaan atong 2,000 anyos. Paminaw! Wala lang ka nabalaan atong 2008. Di ba, kang sa katuig, hidawat ka sa Ginoo. Napay 1970, di ba, 1960, siguro mo ba yung magbungguang na. 1950, pato na. Nangalakad ako sa Ginoo. Muna mangumusta ko sa pilang tuig di mong pangalakad sa Ginoo. Makita ba si Jesus? Wala ka na ba? Oo siya. Di ba, to become more like Him, to become more like Jesus. And it is a daily requirement na itong mga anak sa Diyos. It is a daily sacrifice, a daily crucifixion of our flesh. Inaana na siya. Kaya dili ta mahimo nga buutan ra ta itong mga 80s o niya pagka 2000 na balik ta kabuang. Hello? Dapat tagiha? Kaya kaning unod baya, grabe ba ni mga young people? Paminaw mo mga batanon. Kaning atong unod, grabe kaayo ni. Ako raw ay nakarelate, agi. Ba, mo ni access sa yawa. Mo bitaw usahay mainang ta, di ba? Bornagin man na siya. Wala lagi ba? Ba? Di ba, bornagin Christian man siya. Nagsimba ang evangel, makita ko kada Domingo siya. Upatay pa lang yapong luto. Di ba? Mapili-comment sa mga tao. Mayroong wala yung anak diri. Di ba, Kristohano man na? Siya nga naman gariyo, walang yapon. Nga nakabantay mo nga inana ang comment sa tao. Di ba, worship leader man na siya? Gusto ko lagi makalikas. Hello! Uy, maayo naman ka na siya mong tugtog. Katong ilang litman, dito, maayo kayo. Palauyap lagi. Di ba? Hello! Are you there? Nakita ninyo ko? Mga isuon? So it is the purpose, the number one purpose nga once di ay maluwas kita, kinahanglan nga mahisama kita sa Ginoo. Muliwat ka sa Dios, makita ang character ni Jesus. Mao kada adlaw atong gibuntog ang atoang mga unod. Kada adlaw na dili lang na kada Domingo. Nga mo amo imo ibuutan og adlaw Domingo. Pag Lunes, padong Sabado, nawa na kaspasen. Hello! I have been crucified. Muti pa rin ako with Christ.
magpalansang. Lisod baya na. Naabak ko'y na-encounter sa unang panahon. Dalaga pa ko nag-ministry, kay dalaga pa manggit ko nag-ministry. Mo nang wala na kay ko nakatilaw ng mga hugoy-hugoy sa mga batanon kay bata-bata pag mga 20 man siguro gitakot na ko sa Ginoo, gidala ko sa mga Bible school nagkadiindiin ako adto mga lugar mo nang wa kay ko katilaw ng mga kalibutanon gyud nga as in nga mga binuhatan ba. Nag-evangelize ko sa unang panahon mga igsoon, gidungog ko kanang hubog. Unbeliever ba nga hubog? So dahil, nagtuo na gigkag ka ng imong Ginoo mo na gini sakto. Nalisod ko imong patulan ng hubog baya, tukon pa lang ko. Gamay ra pa kay ko sa natanan sa una, 43 kilos pagod ko. Diya karon sa 50 kilos na. Anak ko nga, ngano di ay kuya? Ano siya? Kanang mga born again. Bisyo ray nawala, anak. Pero ang mga batasan nilaan. Dahil nakuwaw ko. Naana ko ba? Dili po tanan niya. Kasi akong kabata, pabitaw yung taon 23 ko at tumatanong. Dili po tanan niya. Nilaan! Batasan ng mga born again. Balik-balikon, mag-ibigyan ng nilaan. Batasan ng mga born again. Maulang baya ka no. Kaya born again Christian baya ka. Di na ka ako, ang istorya ako yung hinuktukan, mag-ayo ba ako ipabalandungan. Kisa kay born again, silingan na to. Napantol mag siya pag-ayo. And he is a devout Catholic believer. Dili siya mutuo sa Diyos sa mga born again. Kaya para niya ang Katoliko gid sakto. Kaya ang mga born again, mga maot kulong batasan. Tanawa yung tapat. Ang hatag na nagsulaan sa silingan. Hello? Importante yung ng batasan, God. Mutuo mo? Nagkanang batasan nato, kinahanglan muliwat kina ni Jesus. Lisod po ng inyong kaganak, kas Ginoo niya, liwat kas demonyo. No? Para mo ng mga anak ka. Naaming silingan sa anong panahon ba na iyan pa na foreigner. Then pagpanganak na natingala ang mga tao, kabalo kay ka machismusa din ang mga tao sa itong palibot. Ang mga anak Pinoy, yun ka isa katalang 100% niya. Kanina yung mga foreigner kay mga taas, bitaw nagkag-breed. Mupuan ang ginangilang dugo. Hala ang mga marites, wag naga, tabog-tabog ng mga istorya na ala, dili ginaanak sa kuan, dili ginaanak sa foreigner. Ang ako po nakadumong dikit ko masumpay. Mo anak lang kumawa, kasi di ay po nataas ka ng kusog ko ng dugo sa nanay. Mo nang wala niliyati, ang hindi sila makonfig. Ay, imposible kita ko mo. Naadyo ko ng kabin ko nagagawa, nagatabi-tabi, nagkatay-katay na dahil ang chismis. Ano nyo? Hi. Inay mong tabad, be like Jesus. Be like Jesus. Yeah. Oh, dapat na makita yun si Jesus in our thoughts, in our actions, di ba? Ilabi na sa ato ang mga inistoryahan, maklaro yun na naagid kay Ginoo sa inyong kinabuhi igsoon. Mato pa sa Philippians chapter 2, verse 5, ako masahon, pamina mo. Though he was, ay pamina in verse, in verse 5, minana siya, you must have the same attitude. Kasabot tantanan no? You must have the same attitude that Christ Jesus had. That though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. In verse 7, instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when he appeared in human form. So we must have the kind of attitude that Jesus had. Kung sa mga attitude ang emphasize dito sa Philippians, kinahanglan mapainusanon ang mga anak sa Ginoo. Yes, because that is the attitude of our Lord Jesus. At nabisa, wala kagawali igsoon, makita nila sa imong kinabuhi, makita ba nila na usa ka walking Bible, makita pa sa tao sa imong silingan, makita sa imong pamilya na ang pagkabalaan, ang pagkamatarong sa Ginoo naa sa imong kinabuhi, makita niya ang imong pagkamanginatakon, makita niya imong kasing-kasing nga mahigugmaon ka kaayo, bisan pag dili mo na sila walihan, sila mismo uduol na sa Ginoo because of your life. Na ako na isdalong istorya sa unang panahon sa bata pa ko. I don't know kung familiar mo to John, the shoe shine boy. Kasi nakadungo ka ng istorya.
Wala mo ang nakadungog. John the shoe shine boy. Kaning bata ang trabaho tigpasina o sapatos. Then wala siya nakailan ni Jesus. Okay, sa iyang pagkabata gilabay siya. So nagdako na siya sa lansangan. So diha na siya magpagjaw na matulog lang siya bisag asa. So wala ginagtudlo niya, nagsuti niya kinsa na si Jesus. Until one day, paminaw mga batanon, nakalabay siya o simbahan. Paglabay niya sa simbahan, anang bintana, iba sa wala siya intensyon niya maminaw. Kaya nilabay lang siya, bisag asa man ito siya, kaya makita siya pasinawan o sapatos. Paglabay niya anak, pag-cross niya sa bintana, kay dako mang kaayo, akto magig kaayo na nasakpan sa iyong dalungan ang wali sa pastor. Ni anak man si pastor nga, si Jesus mahigog maon, si Jesus man gihinatagon, si Jesus maayo kaayo sa mga tao magkasasala, mahigog maon siya ang wali sama. Dinainggan siya, kinsa ng Jesus. Namino siya katsur. Ano siya, no? Ano siya, kinsa ka ng Jesus mo? Di mangulaw man siya musulod sa simbahan, kaya ang simbahan kay ang naa sa sulod mga lagtikig mga sanina. Di ang yung di-assume niya mga dato niya. Ang niya ba yung sanina kay siyempre no? Kuhan man siya, street boy, sumaot kay siya yung tawag sanina, bahot pagid siya. So katong word nga nyala nga Jesus, wala siya yung una-una magmabatanon. Miuli siya, dito siya ang favorite nga spot, na naalang gamay sa ilang sa tulay. Dahil yung anak na ilalim sa tulay, ilalim sa kahoy, naaman siya yung karton dito nga dako kaayo, natulog siya, gahuna-huna siya sa ngalan ni Jesus. Kaya mang ginatago, naluluyon, may hugmaon daw na tao, matod pa. Kaya ang human incarnation, man doon ang i-emphasize ato mga pastor. May bundak ang ulan nga perti kakusog, naulanan ang karton nga iyahang itulugan, nabasag siya pag-ayaw, gapurong-purong siya sa ilalong, dunay lindot ay nga kotse nga mihunong. Gitanaw siya sa lalaki, gikugos siya sa lalaki, gidala siya sa ospital na private pagkadato man ang lalaki. So gidala siya sa private hospital, gatiman siya sa mga nurses, kaya syempre naagoy kwarta isang kuman, rabi ng mga doktor o mga ospital sa kwarta na gipatimanan niya maayo. Then the following day, naka-recover na si John. So he came to his senses. May ato itong lalaki nga dato, pagkakita ni John sa maong tao, giingnan dahil niya ang tao, "Are you Jesus?" Wow! Nainan ko ka, anak. Di ka inom kasi musikin, "Satanas ka!" Bakit? Kanang diunyuhan na! Diba kanang mga tao karon balikaso, beka, katungod ka, naglagot pa ka isila nito. Buang ang tawhanan na, may bunagin Christian kay kasanatanan. No? Ganun, wala nakita si Jesus. Pero katong tawhana, nga may tabang ni John, mga isuon ko, pag encounter lang, ingon tayo si John, "Are you Jesus?" Why? Kaya nakita niya ang kindness, nakita niya ang love, nakita niya ang generosity at nga tao. And that should be also our attitude. Ay tanga, mga anak sa Diyos, hallelujah, nga hinay-hinay, di ba sa atong pagpangalaga sa Ginoo, dili man ganyan siya maibot ka dayon sa imong bisyo, mausap ka dayon sa imong batasan, nga dili maayo sa hinay-hinay, hinay-hinay, atong yung panitabutan nga muliwat ta sa Ginoo. To become more like Him. That is the purpose. Na kung sa una, dali kang masuka, sa una dali kang masina, dali kitang manabik karong dili na. Di ba mga tatanong ko sa una, takot piyata, yung itudlo na kung isa ka, karon ikaw na ikopyahan, char. Kung mangopya ka sa una, karon dili na ka mangopya. Kung dalo-dalo ka sa una, karon mang ginatago na dito ka. Diba? Akong anak, si Nathan, 13 years old naman na siya, nasa sa MU, nag-eskwela. Tagalog na siya, balo na sa kasimana. Usahay kay matingala, minidundon, kung ba na Martes, Merkulis, nahurot naman iyang balon. Yung sa kanila. Kung nga, dahil wala ko kabuhan ng utana, kung niya, nang mahurot magdali imong balon, bibi. Ano siya? Naghamang wali balon ako mga classmate mo, dahil sige man sila palibre. Sige to, palibre. Naaday ko naman ako ng classmate, libritan. Ako yung duga man dahil sa dayon
Give ka na bang maluluyon kay sa tanan. Mukuan niyang kwarta mo niyang 500 usahay 400. Nalulis pa lang Simon. Grasya na lang ginang Miyerkules mo maabot. Mahurot na kit di ay sige siya panglibre. Pero niabot yun ang panahon nga isuon. Murag sumhan siguro tas yung sige palibre. Iprangkahan na niya iyang mga classmate. Ganaan niya. Nalo sige mo palibre. Mura mo mga magkilimos. Ganaan. Then, ana siya, dili ba niya maayo kay kana po siguro madunggan po niya dito sa akong wallet. Ganaan niya, dili ba niya maayo na sige palibre. Kuan man na, dili man na siya. Okay, dato ba yan si Jesus? Ganun sige man pangayo. Ganaan niya mga, na wala may mga buot. No? Iyan giwalihan, pero giagtang dito. Muna ginawa pa na convert, na backslide na. No? Hallelujah. But I thank God, kinaawa siya kasing-kasing nga ingon anak. No, naa siya classmate nga walay mga notebooks, walay bag. Mayon dayon siya nga pabalitan niya bag, pabalitan niya notebook. Katong karon bitaw nga bagong pasok, na mamisilingan. Indoon nga giingon siya tan. Wala kaya ko bag, wala ko notebook, iya ko iprangkalin. Ngano ako may problema ko anak. Diba? So, anak ka rin, liwata, may sinahan yun. Direct to the point, di ba? Wali arte-arte. Yan pa nang hawakan. Yan dahil ako may problema ko anak. Pero bisa din yung iprangkahan yung actor, kabalo ng mga bata nang ipalitan din yung bag mga notebook. Di ba siya kabanta kay Luoy? Ano siya? Ako may problema ko sa iyang bag, ma. Pero pag-acto na mo sa sintro, ano siya? Palitan dyan tuma kay Luoy. So, naluoy na rin. Yan yung actang yung naluoy si Jack. Hallelujah. So, that is the character ba? The character of our Lord Jesus Christ. Nga, magbuliwat kita sa Ginoo. Ayaw tuguti, so nga ikaw ang mahimong hinungdan, nga nung ang imong silingan hangtod karon dili sila mo tungod Ginoo. But let it be that you will become, di ba, the example sa mga tao nga makita gyud nila ang kinaiya sa Ginoo. Lami na ba kain, lami ba ni mga lagad ni Ginoo? Amen. We. Kanang ang sakit na, di ba? Sakit. Di ba mga batanon? Sakit. Because to become more like Him is a painful process. Kinsay mo to? Painful, sakit ang proseso basta muliwan ka sa Ginoo. Because it will require self-sacrifice and you and I will die from our old self and from our flesh every day. Pares na kung nalainag matali mo ang painful process. Kaya kita gusto patang matulog pero paagbuo na magkas Ginoo. Gagi siya nakarelate anak. Hello! Lagi kayong matulog pero tungod kay anak ka sa Ginoo mo ba ako magig ka, di ba? Inana ba mo? Makampo magita sa iyo pa sa katao nagdahay na tas Ginoo, naging istorya na tas Ginoo para lindot og haan ay atong mga lakaw anak adlawa. Unya kung dili ta nagpaproseso sa dili matulog magita. Labi ang aircon na lisod sa may mubangon. Right? That is a very painful process. Nga sa una, wala mo daog-daog nimo, pagka born again Christian nimo, daghanan mo daog-daog. Tinood nila? Diba? Sa una, wala yung istorya ang amat nimo kay manumpag kadayon. Pero karon dili na. Tinood nila? Sa una, wala yung puli nila. Pero pagkabatong nimo Jesus ay kitabangan na kita. Diba painful process? Why? Kaya dili naman mo mabuhat itong mga butang na ginabuhat mo sa una na makatagbaw sa imong unod. Tinuod dili. Diba? Dili na mo mabuhat itong mga butang na ganahan kayo ka o di man ganahan ang Ginoo, di ba? Di kay mahimo dito gikas ganahan sa Ginoo sunod. Diba? Di ba mga tanon? Mga kay giangaya, unya kay unbeliever man utong ka na lang. Tinuod? Dili ko mo. Diba? Akong mga young people, ako na pag-control. Dili na sila mamuyab o kanina. Dili parehas na to. And you know what? O kami saksi man ni nani si Isari.
Dili sila pwede manguya basta dili sila makahuman og eskwela. Humanon sa nila ilang eskwela, kung mahimok makatrabaho, diha na sila pwede manguya. Kaya naman, bago pa lang nilang pagka-convert, i-brainwash na nako sila. Nga ayaw niyo dumagi ang kalisod sa inyong nanay at tatay. Nga naguna-una pa sa inyong balon, yung eskwelahan na tuition din, magkuya-kuya, pagkakaroon na ba uso ng buros o makapaburos. Diba? Mga ayaw pagkaligag balon sa inyong mga batang ang wakay katungod ng uwan. Wow! Ang kapitong-pitong inyong mata. Diba? Muna ako mga batang ng uban, nag-uon na inuon ko. Kinani mga trabaho financial stable, wala naman inuon po yung yan. Sige na kung kanong panguyan na. Dito nga, wala pa pasura, kahulat ng is perfect win. Ato ni aking si Mana, nilupad ni Manila sa Marriott Hotel. Kinaako yung people na gikasal siya o taga-Hawaii. Hallelujah, gihanay sa Ginoo. Makahilak baka magtanaw kay kung tatagan ako kay mga bata karon nga maminyo nga wa dito sa Pasig. Tinuod. Diba? Dali kay maibog. Dali kay makras. Na ang mga bata ra karon labi na mga babae humok kay mga ilong. Nga tagaan lang bitaw kuan, tagaan lang mga Macau librehon nang nahigog man na dayon. No din pag mahigog man na ba, di na din naman ninaw. Kontraho na din ang mama, ang papa, kontraho na din ang pastor, may na din pakialamira. Wow! Nakayang people mapupugin anak. Huwag ko nuko, kanang sana. Di-control daw na ko sila, possessive daw ko kaayo. Dahil ingawa, lakaw! Why na willing mo? Lakaw dyan. Oh, kauwag-uwag siya tamang-taman. Grabe ninyo, pag uwag-uwag yung tamang-taman sa gawas, naagito siya na-realize, iuli. Iuli gapon siya sa layawan, kaya giningaw siya na mo. Dili na siya makitag pastura na parehas na ako. Pastura nga, grabe ka kuwan. Grabe ka, ang sila pa, istrikta pa kunos ginikanan. Mangilabot ko sa ilang love life, tinuod lang. Because I don't want them to suffer. Labi na sa generation karon nga bisag asa ka mulingi, bisan sa plaza, kabantay mo. Paminaw mo mga bata noon, timang anak ko ni mga naon, kita na sa plaza, kabantay mo. Diba? Manggidate anang plaza, diba? Manggidate anang plaza, napikas abitaw lakit anak ko ba bata noon din. Yang giayo ang buto ni sa babae ba? Uy! Para naman sa mga magtiayon. Mga maginana, take care of yourself. Kamu mga dalaga, ang pingi nyo kagalingon oy. Lamig kayo ang kaminyoon na gihanay sa Ginoo. Aron dili ni aron gusto niyo nga makuha si Adan si Eva sa inyong kinabuhi. Ayaw paglaig buhok kay anak sayawa kita niyo makuha. Angkon. Oh my goodness. Are you listening? Yes. Anong naabutan nila? Becoming like Jesus. Ang ikaduha nga punto, ang purpose nga giluwas ta sa Dios, dili lang aron nga muliwat ta niya, but to become His messenger to the nations. Hallelujah. So kita, human kita, giluwas, gi-equip, o naliwat na ta niya, mo na lang is the time nga ipadala na tayo ta sa Dios sa mga kanasuran. It doesn't mean nga palargahon ka, paabrodon ka, kinsa ka mga kanasuran. Ang imong pamilya, imong higala, imong mga kaila, nga wala pa nangalagad sa Ginoo. So ikaw ang iyang gamiton. Napatanong, ikaw ang gamiton sa Dios para sa imong mga classmate. Ikaw ang gamiton sa Dios sa kauban imong trabaho. Ikaw ang gamiton sa Dios sa imong pamilya na pinaagi nimo. Maluwas usab sila. Anak na. Di kay tumod nimo na backslide sila. Napata? Yes. No. Because there is an urgent call for evangelism in our generation today. Kabalunod nga no? Kay hilabihan, kadautan na yun ang atong panahon karon. Mutuo mong sarili, grabe na one click, diba sa social media karon? Normal na lang ba nila mag-upload ng mga bastos? Nakabantay mo. Sa una, kamu mga bata nang dili pa mo karili, katong mga guwang-guwang na pares na ako. Di ba sa una, pag naay mga bet, maggrabe pa nagtago-tago kay mauwa mo yan. Usa ka makauuli
yawa. Karon sa ato ang parang look around. Look around you. Grabe, wala ba niyo ang kadautan? Mo nang gigamit din ako ang social media karon ang i-reach out ang mga tao nga wala pa sa Ginoo, mga tao nga na-blinded, mga tao nga nagkinahanglan og kaluwasan. And to God be all the glory. Hallelujah. Daghan kay kung mga na-disciple bisag sa online lang, mga na-reach out, most of them are Catholic believers. Hallelujah. Mo-chat sila. Salamat kay pastora katungod sa imong pagbalik dinhi sa social media. Mas nilalong ako pagtuo sa Ginoo, mas nakaila ko sa Ginoo. Pero nindot kay sa kasing-kasing nga natin madunggan nga mga tao nga nadala na ko sa iyahang tiilan. So let us use that as an advantage. Atong gamiton every opportunity that we have nga ihatag sa Dios na nagsunggapan. Kung naagaling mo ingon mo, Brad, ikaw mag-opening prayer. Ayaw kinagbalibari labi na kung nasa inyong trabahoan. Grab every opportunity. Kung na'y mag-invite nimong short exaltation sa inyong barangay, ayaw kaulo. Grab every opportunity. Kaya ang pulong musurot gina sa kasing-kasing sa tao. Hallelujah. Dili masayang ang pulong sa Diyos. Grab every opportunity. So mingon siguro mo usaon ako pag-evangelize pastora. Nga dili man ko kabaluluwali. Usaon ako pag-istorya nga I'm not good enough. Maulaw ang gikaay ko sa natanan. Your life itself is a message to them. Na ako nadunggan na testimony sa unang panahon. 2005 sa mission school. Na isa ka worship leader and at the same time, gitarista siya. Paminaw mo mga musician. Kada kadlawon, katudi ang iyahang mga silina na ay Mormons, na ay INC, na ay Orthodox, anak ba, nagkalibot na ito. Kung ano dito siya mura, kamiliyahong kitay na nga style, nga dool-dool ra ang mga balay. So dito siya, kada kadlawon, paminaw mo mga batanon, huwag kamo mga ginikanan nga niya karon. Kada kadlawon mo, ato siya sa iyang biranda. Dahil mo grab siya sa iyang gitar, dito siya mag-worship sa Ginoo. Hinay ragod. Hinay niya, lamig ng gutsong tingog. Kanina itong lamig tingog, plus pinihugan, pag-grabe kay na. So lang naghaming-haming siya dito sa biranda. Dili na murag iring nga nalupitan, bahala na lang mong murag baka na yung tingog, basta ka mainampumon ka, mudulog ka ng kantaha. Diba? Nakato siya lamig kay tingog, lamig kay mugiting mo gitar. Kada kadlang ginaka, mao man ang ministry, mao yung passion. So mag-worship siya sa Ginoo dito sa miranda, dito siya mag-pour out sa iyang gugma sa Diyos. Miabot ko itong mga bulan na to, tulong kung wala ko na sa'yo. Ang yang silingan atong akba nga magtiayo ding akto sa ilang balay na luktok. Nakuha na. Siya kinsa man ang magsitikan taan ng kuwan. Anong biranda ka nakadlaw. Nakulbaan ang ilang yung mama kay katumangod nga kung paang bawal ang magpanapanha. Kay kuan bitay na bitaw na basta mga dato nga kuan lugar. Dingon yung mami nga probably kanang my son, I'm so sorry, I apologize sir na. Yung anak apologize na yung mami kay mga stricto ko kay mga dato kasi yung anak ang lalaki. No, do not apologize. I want to see him. I want to meet him. I want to meet your son. Di ba kanaog ang son? Gadala siya yung gitar, kahinay-hinay. Budak-budak. Kung sa anak ko, ano na? Pag now sa batanon, kabalo mo ni anak, ang katapit ang tatay, ano siya, I want to visit your church. Tungod kaya ang imong kanta, naghatag o kaayuhan sa among mga kasing-kasing. Glory to the name of the Lord. No, ibutang talang siguro ba? At sa kaya, hindi kanta kay wala mag-mention. Nabang wato ka sa inyong balay, sa inyong kabuhan. Dewa kata ka, gipangga mo ako, matud sa pulong mo, di ba? Bisan sa kapakyasan, kipasaylo mo ako, o Diyo. Di ba na yung makasasalang, makahinuklong, makadubugan na. Nakadundong ko sa Labo Samis, maisuon, dito makupurniro yun, nag-plan ko church. Kanang kakantahan, kadabutan na ko nagikanta sa among intercessory. Pagkasimba, hunog, alagaran, wala hulat ko sa akong mga membro, kay mas punctual, maging pastor kanunay, kinaunhan ko sa simbahan, kauban akong bana, kay matugtog man to, kuha na ang tata, wala gwit sa mga member mo,
Imagine nanay at pagdagandagan ng ginasiya. Giyang ibon ang yung chinila, praking ang dagan. Hindi anak natin, dapat siya na, kinisaan ang gakanta, kinisaan sa simbahan na. Anak po ito, ang silingan ng membro na mo. Amo ang pastora diha ang kasimba so labi ako kay naging kanta mo na magilupa akong kasing-kasing ang kanta. Nangayon di siya sa lyrics. Gikanta-kanta niya migsuon. And I don't know, nangalagad ba kayo sa Ginoo karon kay napalhin man kung orketa. So inana ka pamaagi, pwede kang gamiton sa Dios. Hallelujah. Kung ang imong kasing-kasing lang yun, andam lang ka nga magpasend sa tuan Ginoo. Aron ka paminawa to become God's messenger, you don't need to have a degree. Do you agree? Dili kinahanglan na college level ka aron mahimo ka nga God's messenger. Ayaw pag ingon nga bugog ka, wala kay grado rin, kakabalong in English, kaya dili na maoy gitanaw sa Ginoo. Ang ilong ni kinahanglan is the word of God in your heart and the power of the Holy Spirit. When you have that, you can preach. Isa ko to, to become God's messenger, you don't need a talent. No, may siguro ka nga, siguro ay magwana na kay maayong sila, may manganta, may mga nayaw, may bla bla bla, dili. Ang kinahanglan sa Ginoo is your availability and your passion. Maunay tanawon sa Ginoo. And to become God's messenger, dili na kinahanglan nga mahimo kang maayo nga mo istorya. Are you there? What He needs is our obedience. Nga bisa ka kana ka, kung obey ka, tabangan ka sa Ginoo. Abi ninyo mga young people, na ako'y mga young people sa unang panahon nga, ulawon ka sa tanan mo mga bao. Pero yun ka ulawon ka, kasi bitang kulang na lang mahadlong masilakan sa adlaw. Magkurog-kurog, yung subuko, grabe ka ulawon, magkainom ka kung saan mga bata. Dili ko anak, pastura kay kuwan, dili ko ang ngayon. Dili, pero sila sila dili. Pero sa ngadto bitawan, disciple sila, gituduan sila, mga nag-microphone. Hallelujah. So obedience lagi ay ang kinahanglan. It is not your degree, it is not your talent, it is not your skill, but your availability. Hallelujah. Your obedience to God, your heart that is full of passion. Mo itanawon sa Ginoo, ready ka nga magpasend, then the signs and wonders will follow you. I'll tell you that. Musunod yun ang gahong sa Diyos. Musunod ang panalangin sa Diyos. Musunod ang iyang presensya. Bisa nasa ka. Kung mulakaw ka. Praise be to the living God. Muna mga tanak ko ninyo karon, are you willing to go? Ang aming dagapita marag tulong buok ra. Are you willing to go? Amen. Ako ba pagin mo kita kina-convince? Are you willing to go? Amen. Mo nang magpagamit ka na katura nga duha ka punto akong share karon kabuntagon. Magpagamit ka sa Dios kay biluwas makatangtanan diri. Dipili ka sa Ginoo, then use your life for His glory. Use your life para ang Ginoo mahimaya siya, makabot ang mga tao nga wala pang makaila tungod nimo. Praise God. Usaka katawo, naminaw, dili gid aksidente nga kaila sa Ginoo. Bless kayo mo, di ba? Ako magtanaw galing kong TV. Makakita ko ng mga tao na magmak sa simbahan, magmak og Ginoo. Makaingon jud ko sa akong kaugalingon nga unsa ko ka blessed Lord nga nakaila ko nimo. Unsa ko ka blessed Lord nga naa ako'y Dios sa ako ang kinabuhi. Hallelujah. Mga dili nimo ipanghakog ang kaluwasan na imong naangkon. Kinahanglan imo nang isabwag. Mangangin ka ba? Naminaw mo? Na kung sa una makaangin ta mga tao, mang disco, di ba mga tanong, dali kita makatapog. Ta disco ta, karon tapog ta kay fellowship ta. Kung sa una mga tatay, makatapog mo mga tatay kay mag-ilong ra mo, di ba? Mo may sakit ang mga tatay. Karon magtapog na mo para mag-inganyo po ng mga tatay nga mga lakas sa Ginoo. Labi po ng mga nanay. Kaya mga nanay kay naturally speaking, kaya mga nanay kita, mga nanay kay mga tabian mo, di ka ito sa natanan. Di ba mga kanila gila sa kalibutan, mga marites kasi mau yung sakit o babayi. Let it be nga sa atong
panagtigom ang mga kaayo na sa Dios ang atoang hisgutan. Amen? Ang iyang kaayo, ang iyahang mga milagro, ang iyahang gugma, aron mahimong tama ayong panag-ignan sa mga ugan, sa mga ugan. You are saved for a reason. You always remember that. Hallelujah. Wala kang kabalot yung sabang mga pamilya ninyo ang wala kang naluwas. But when you start giving your life to Jesus, when you start surrendering your life, young people, to the Lord, diha na gid ka dayon ganito sa Ginoo. Ayaw tugutin nga naa kay classmate daghan ra po mga batanon karon nga nag-suicide. Nakabantay mo? Taas na ang rating sa mga batanon karon nga suicide. Kabalo mo gano? Kung dili family problem na nga buros na wala nakabalo ang ilang gikanan. Na iban, giyaan lang uyaw, nagpakamatay na. Na iban, nag-fail lang, gipuli lang, nagpakamatay lang. Kaya naman, wala na sila nakailag Jesus. So ikaw, gibutang ka sa Ginoo sa inyong eskwelahan, kaya na-purpose si Jesus imo diha. Kami na mo mga batanon, na-purpose si Jesus ka ng barkada nimo karon nga hindi kuyog-kuyog, na-purpose ang Ginoo ang kasuon mo. Ayaw lang siya lang tawa nga nagpuyo sa makasasalan ang kinabuhi. Tuloy siya, unsa man? Unsa kalami ni magbisyog mga lagad o Dios. Hello! Kamo po mga nanay o mga tatay. Kinsa na mga tao nga suot ninyo. Pamilya wala pa nakailag Dios. Sundin na ninyo. But first, kinahanglan buliwat ka sa Ginoo. Musulod na lang dayon ng kaluwasan sa tao. Maniligtaan lang sa pagtapos. Praise be to the living God. Hallelujah, hallelujah. Ginoo? Diba? Mabati ba ninyo ang iyang pagpangga? Kay kami, grabe yun. May pagpangga. Mo nang every time mag-worship me, ako, dili jud kalikayan nga mulugmaw gyud akong luha. Kabalo nga no? Tungod pa sa grabe nga pagpangga sa Ginoo. Dili nimo mapugnan ang imuhang pagpasalamat nga bisan sa atong mga kapakyasan. Ang Ginoo ra bay nasayon kung kinsa ka. Pero siya hinuon ang tinuod nga nahigugma. Diba? Ang tao limitado, right? Ang tao na ilhan ka one half sa imong life, dili na sila ganahan nimo. Conditional ang gugma sa tao, pero tanawa ang Dios. Siya ang nakaila unsa ta kangilngig sa iyang atubangan. And yet, wala nakuhaan ang iyang pagigugma. Thank you, Lord. As we sing this song, let's all worship the Lord. Let's lift up our hands. Unya pasalamatan nato siya sa pulong ating nagduog karon. We glorify your name. Thank you, Holy Spirit. Ipangga mo ako, matut sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dahil ko ikaw, ikaw Diyos, ipangga mo ako, matut sa pulong mo, bisan
unsa pa man ang imong nahimo kaniadto, wala nakuhaan ang iyang paghigugma kanimo. Ang yan ay kinahanglan mao ang atong kasing-kasing na moduol kaniya. Imong ipakita kaniya nga nagkinahanglan ka kaniya igsuon. Hallelujah. Aron iya kitang kamito na kinahanglan siya kanato to be sent to the nations as a messenger of His word. Hallelujah. Continue to bless this congregation, Heavenly Father, I pray. Na sa